O yan, naka-plug in na yun doon. Pakinggan nyo. O yan o. O ba? May nagwi-welding. Parang may nagwi-welding. Okay? For today's video, may iba muna kayo ng mapanood sa akin. Kasi marami nagsasabi or may nagsabi sa akin na audio technician or audio lang yung kaya kong gawin. Hindi po. Kaya nga ako kumuha ng shop kasi all around technician tayo. Ito, meron akong gawang TV rito. Dumating dito Soto, kaya siya na lang yung pinagawa ko ng TV. LED TV yan, D-band na 50 na frameless. Yan, ako sa nagagawa niyan kaso dumating siya. Siya na yung babanat. Ngayon, meron akong tanggap rito na American Home na microwave oven. Ayan, pakita ko sa inyo or gagawan ko ng video kung paano ko siya gawin para maniwala naman kayo na halos lahat is ginagawa natin, syempre. Ayun, ang issue nito, kaya nila dito sa akin, may sumisirit dun sa loob. Ayun, pakita ko sa inyo or parinig ko sa inyo. Teka lang. Yan, may iba muna tayo, syempre. O yan, naka-plug in na yun doon. Pakinggan nyo. O yan o. O ba? May nagwi-welding. Parang may nagwi-welding. Okay? Ayun, bali ito yung mission ko for today's video. May pakita ko sa inyo kung paano ko gawin itong klaseng microwave oven na ganito yung issue na may sumisirit. Ayun. Bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan natin. Ang issue niyan is dito sa may dito. Yan o, butas o. Dalawa lang yan. Natanggal yung pintura. Yung mga kanto-kanto niyan, diyan minsan galing yan eh. Yung mga sirit, yung mga marumi, diyan galing yung sirit yan. And then, dito sa may petron, or marumi yung nozzle din. Butas na yung nozzle doon. Kaya, binubutas niya ito. Ayan o, butas siya o. Gagawin natin dyan, linisin yan, tapos isprayhan natin. Isprayan natin, tapos silipin muna natin yung magnetron kung butas siya. Okay, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang itong takip niya. Eto na, binaklas ko na yung takip. And then, binaklas ko na rin yung magnetron. Ito yung sabi ko kaninang nozzle niya, sira. Ayan o, butas o. Yan, ito yung magnetron niya. Tapos ito yung nozzle. Ito yung sabi ko kanina na sumisirit doon sa may loob. Yan dyan o. Kaya binubutas na yun o. Ayan. Dyan yung galing o. Pag tumagal pa yan, mabubutas yung cover doon dahil dito. Ang gagawin natin, palitan lang natin itong nozzle. Papalitan natin ito. And then yung yan, linisin natin yan. Linisin natin yan kasi minsan yan yung cause ng pagkabutas din ng nozzle. Pati dito, yan, linisin natin or pinturahan natin yan. Okay? So ngayon, tatanggalin lang nito, papalitan nyo lang ito, tanggalin nito. Dandahan ha. Dandahan sa pagtanggal nito kasi baka mamaya maputol ito. Imbis na kumita kayo, abonado pa kayo. Ito palitan na natin. Ito meron akong nozzle dito eh. Kalang ito, ayan oh. May nozzle tayo rito. Di bilog, triangle yan. Kahit bilog naman yan, pwede yan eh. Tignan ko kung may triangle ako rito ah. O yan, triangle oh. Ito. Yan. Pwede to dito. Triangle din to. Ayan. So ngayon, tatanggalin ko lang ito and then babalik ko ito. O ipapalit ko ito. Yan. Mabilis ang vlog lang para hindi sabihin ng iba na puro audio lang yung ginagawa ko. Tatanggal ko na yung nozzle niya. Ito, butas na butas talaga siya oh. Tapos, napalitan na natin siyempre. Ayan. Diskarte lang, pakagatan nyo lang ng long nose or anumang gamit kayo na pwedeng pakagat dyan. Tapos, pihitin nyo lang. Ititwist nyo lang palabas, dandahan. Huwag nyong persahin kasi baka maputol. Ayan, napalitan na natin. And then, nalinis ko na yan. Ayan oh. Sadyang nangitim na eh. Basahan lang. Pasok nyo lang itong basahan. Tapos,
i-fingerin nyo lang sa loob. Ayan, tapos ayan, iskusin mo lang ito. Ayan, para matanggal yung dumi dyan, kasi pag hindi nyo kinuskus yan, makagsimula na naman yung sirit nyan. O yan o. Okay, malinis na yan. Nangitim lang eh. So ngayon, babalik ko lang ito, tapos lipat tayo sa may kabila. Ibalik na natin itong magnetron nya, tapos naibalik natin na rin natin itong socket. Huwag nyo kalimutan ibalik yung socket, baka maya kalimutan nyo ibalik. Okay, double check natin. Okay na, pwede na i-testing to. Hindi ito, pwede to, isprayan na lang natin to, pinturahan na lang natin ito. So wala tayong gray, ito ibang kulay na lang siguro. Blue, pwede yan, may blue ako dito eh. Okay, linisin lang natin. Ako lang na sa linis eh. Kaya sumisirit yung parang apoy dahil dun sa may butas yung magnetron nya. Okay, buo pa naman yung neka nya. So ngayon, subukan muna natin. Subukan natin kung sumisirit pa siya. Ito, nakita nyo yan. Yan, nalinisan ko na yan. Itim na lang yan natira kasi bakat ng pagkasunog yan. Hindi lang makita na pininturahan natin. Kasi ang ginamit ko na pintura ay ito, clear. Clear na Pilox, ito yung ginagamit ko sa board eh. Yan. Clear ang binuga ko dyan para matakpan lang yung kalawang. Kasi pag hindi mo isprihan yan, sisirit yan, tapos mabubutas na naman yung nozzle ng magnetron natin. Tapos yun, inisprayan ko rin yan doon, kaya kumikinang, mga kanto. Kailangan mo yan gawin. Kapag hindi mo yan isprihan yan, o hindi mo pinturahan yan, tsak, mabubutas na naman yung nozzle doon. Okay, tingnan, obserbahan natin kung sisirit pa siya. Ayan, tapos plug in ko lang to dito. Yan. O yan, wala na. Okay na, hindi na siya sumisirit, di ba? Ngayon, sira rin itong kanya, sira rin itong timer niya, hindi na siya bumabalik. Hindi na siya bumabalik. Ganitong mangyari sa timer nyo kapag yung i-on mo siya, tapos hindi pa siya tapos, ibabalik mo. Nasisira yung pinaka-yo-yo niya. Kaya kailangan hayaan mo lang siya kung saan mo siya pinit, hanggang hayaan mo lang siya bumalik siya. Kung ayaw mo nang gusto mo nang tapusin, di bunutin mo lang sa may saksakan. Okay, sira na. Ayun, manamano na lang ito. Ngayon, ang gagawin natin, ito. Meron tayong tubig dito. Malamig dito Lagay natin kung iinit yung magnetron. Okay. Yan. Mandar yan may ilaw. Yan yun, hindi na bumabalik Hindi na tumutunog yung parang lumalagatik Mano-mano na lang ito, obserbahan na lang natin. Magana yun umikot yung kwan sa loob yung baso. Okay, balik natin na lang. Ayan, mainit na. Ayan, mainit na siya Okay na, goods na ito. Tapos, isa pa sa tips ko pala sa inyo guys, yung itong Mika, kailangan linisin nyo rin yan. Kapag marumi yan, isa rin yan sa sani na nakakasira ng nozzle ng magnetron. Kaya nabubutas yung nozzle nya dahil sa marumi rin yung Mika nya. Yan. Yung ginawa ko, nilinis ko na yan. Tapos yan tip ko sa inyo ito, yung itim na yan, isprayan nyo, linisan nyo yan. Sprayan nyo or pinturahan nyo na lang. Ayan, di lang gaano makita kasi ginamit ko is itong ginamit ko, yung clear na Pilox. Okay na, goods na. Pakita ko na sa inyo na hindi lang audio yung ginagawa natin. Na gumagawa rin naman tayo ng ibang klaseng unit. Kahit yung TV ginagawa ng sama ko, gumagawa rin ako niyan. Electric fan, washing, lahat na pwedeng mo tingtingin is ginagawa ko kasi may shop tayo.
Okay, sana nakapagbigay idea ako rito tungkol sa ganito klaseng unit, microwave, na merong sumisirit na parang kuryente sa loob. Sira yung nozzle, and then marumi. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Laguna 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.